tayong magawa, kundi tanggapin na lang kung ano yung dapat nating tanggapin. At pag may unforeseen circumstances po, minsan po ay nakakatakot. Pangalawa, hindi natin alam yung gagawin. At pangatlo, kakapit tayo sa patalim. Tingnan nyo nga po, noong January 2020, masaya tayong sumalubong ng bagong taon. At lahat ng mga prediction nun, magiging maganda daw ang 2020 natin. Magiging masaya. Pagkalipas ng ilang lingwan, yun ang nangyari. Kaya nga nawalan ng trabaho yung mga nag-predict. Napansin niyo ba? Wala na nag-predict pagtapos nun. Ano? Kasi yung mga pinaniwal prediction, anong nangyari? Unforeseen circumstance po yun. Walang naghanda. Sino ba naging ready nun? Wala. Lahat ng sectors, school man yan, government, private companies, walang naging handa sa nangyari na yun. Kahit yung bunsong anak, hindi niya alam ganun mangyayari. Yan din pong realidad ng buhay natin. May mga unforeseen circumstances po tayo sa buhay na nakakatakot at minsan hindi natin alam. Ngayon, ang nagiging dahilan para tayo magsisihan, para tayo magkaroon ng problema sa isa't isa. Hindi ko po alam kung narinig na yung kwento na to, no, nung nag-recollection po kami, narinig ko to na may isang pari daw po na bago siyang assign doon sa parokya, nagtataka siya, nung nagpakumpisal siya, may nangukumpisal ba? Wala pa naman. Nung nagpakumpisal siya, ang unang nangukumpisal sa kanya, Father, may nagkasala po ako. Ako po ay nangaliwa sa aking asawa. Pinatawad mo, pare. Pangalawa, yun na naman, Father, ako po'y nagkasala laban sa Diyos. Ako po ay pumatol sa hindi ko asawa. Hanggang sa maghapon na nagpapakumpisal siya, pare-pareho. Kaya nung pangalawang linggo nagpakumpisal siya, para hindi naman masakit sa tengang pakinggan, ang sinabi na lang niya sa mga nagkumpisal, sabihin mo na lang, imbis na sabihin mo na maliwa ka, imbis na sabihin mo na pumatol ka sa hindi mo asawa, sabihin mo na lang, nahulog ka sa tulay. Kasi parang hindi naman masyadong masakit, nahulog siya. So, ganyan nangyari, no? So, every time na magpapakumpisal yung pare, Father, nagkasala po ako, nahulog ako sa tulay. Nahulog ako sa tulay. So, sabi ng pare, sige, sa susunod, mag-iingat ka na. Mahalin mo sarili mo para hindi ka na mahulog sa tulay. Nag-rotation po yung mga pare. Napalitan yung pare. So yung pare, bagong ordena, na-assign siya doon sa parokya na yun. Nagpakumpisal siya ngayon. Pag-upo pa lang, nung umpisal, sabi niya, Father, ako po'y nagkasala laban sa Diyos. Anong kasalanan mo? Ako po'y nahulog sa tulay. Nagtakay pare, Iho, yan ay hindi kasalanan. Ang ganito gawin, Iho, ganito na lang gawin mo. Ingatan mo at mahalin ang iyong sarili. Salamat po, Father. Hanggang pangatlo, hanggang pang-apat, Father, nahulog po ako sa tulay. Ngayon, nung natapos na yung kumpisal na yun, nagtataka ngayon yung pare. Bakit pare-parehong nahulog sa tulay itong mga tao dito? At naalarma siya. Sinugod niya ngayon yung mayor. Huwag ko kayo tumawan, di ba? Alam akong punchline, natawan na tuloy ako. Sinugod niya ngayon yung mayor. Habang nagmamalaya, sabi niya, Mayor, malaki po problema natin. Siyempre, doon yung mga konsehal, vice mayor, kasi doon siya sumugod sa pulong eh. Malaki po, Mayor, ang problema natin. Ang dami na pong nahuhulog sa tulay. Eh yung tulay po na yan ay hindi ko po sakop.
Yung tuloy po na yan ay kailangan iayos natin. Dahil nakikinabang po dyan, yung inyong mamamayan. Alam nyo, nagtawanan yung mga tao. Sa pare. Kaya sabi ng mayor, Father, hindi ko concern yan. Sabi nung mayor, hindi niya concern. Alam niyo sabi nung pare, aba, mayor, concern niyo to. Kasi yung asawa niyo 3 beses nang nahuhulog sa tulay. Nakuha niyo po ba? Nasa Facebook Live. Di ba yung mga ganong unforeseen circumstance? Dapat ready tayo doon. May mga pagkakataon sa buhay natin na hindi natin alam. Doon ngayon papasok yung pagiging kailangan tayo makikilam. Kasi may mga unforeseen circumstances sa buhay natin na kailangan nating tingnan. Yes, totoong nakakatakot, pero kailangan nating tingnan. Okay po? Next. Ayan, no? Uulitin ko po sinabi niya. No, sinabi niya. Napaisip siya na kung umuwi siya sa kanila, yung mga alila ng ama niya, mas marami pang kinakain kaysa sa kanya. At kinumpara niya yung sarili niya sa baboy na pinapakain niya. Kasi yung baboy na pinapakain niya, at least kumakain siya ng punong kahoy. Siya, wala man lang nagbigay sa kanya. Kaya naisip niya ang magandang idea. Ang sabi niya, babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang niyo na lamang ako, isa sa inyong mga alila. Tingnan niyo yung pagkakakonstruct po ng sentence. Babalik ako sa kanya at sasabihin ko. Ano pong binibigyan ng dingin doon? Meron na kaagad siyang plano. Ibig sabihin, meron siyang plano, meron siyang dialogue. Ay, actually, hindi siya dialogue eh. Script. Kung ano sasabihin niya. Kaya po ang tanong natin dito, nagsisisi po ba siya o pagka makasarili pa rin? Pagka makasarili pa rin. So dito po ay wala pang pagsisisi. Bakit po siya babalik? Bakit niya sasabihin to? Out of ano? Out of frustration. Out of stress. So meaning, sa pagbalik niya sa ama, hindi totoo. Hindi totoo na nagsisisi siya. Kaya lang siya babalik sa ama dahil nahihirapan siya, dahil nagugutom siya, dahil wala siyang makain, nagdadalita siya. Dito po, pinapakita pa rin ng bunso yung kanyang pagkamakasarili. Ayan. Now, ang sumunod pong tagpo ay ganito. Malayo pa man yung anak na bunso, ay natanaw na siya ng kanyang ama. Kaya ang sabi, ito po yung 3 nangyari. Number 1, malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama at ito'y labis na nahabag sa kanya. Kasi sa itsura niya, imagine niyo po kung di siya nakakakain ng ayos, yung damit niya. So, unang-unang naramdaman ng ama ay nahabag siya. Pangalawang tagpo, kaya't patakbo siyang sinalubong niyakap at hinalikan. So, dito po, masasabi natin na malayo pa man yung bunsong anak, no? Bukod dun sa naawa siya o nahabag siya dun sa kanyang anak, wala siyang naisip. Hindi niya inisip yung dati. Basta ginawa niya, tumakbo siya, yung ama, sinalubong, tingnan niyo po yung mga actions ng ama, tumakbo, sinalubong, niyakap at hinalikan. Sa kabila nung nangyari. At ano yung pangatlong tagpo? Sabi ng ama, madali, dalhin nyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Suotan siya ng singsing at panyapak. Kunin ang pinakamatabang guya at patayin. Kumain tayo at magsaya.
Itong tatlong tagpo ng Ama na yan, pinakita po niya yung unconditional love. Sa psikolohiya po, meron po tayong tinatawag na unconditional love at saka conditional love. Pag sinabi po kasing conditional love, meron kang gagawin or mamahalin mo yung isang tao, pero may kondisyon. For example, o sige anak, kumain ka mabuti, no? Ibibili kita ng ganito. O sige anak, magpakabait ka lang. No? Magkakaroon ka ng ganito. So, yung mga ganun pong mga statement, yung po ay conditional love. No? Gagawin mo to, at papagawa mo to kasi may condition. Minsan po ay nakakatulong yun. Kasi, lalo na sa mga bata, no? Pero kapag ang magulang po ay nasanay sa pamamagitan ng conditional love, pag lumaki po yung bata, at merong sinabi yung magulang na dapat ito gawin at hindi niya ginawa, ano magiging reaksyon ng magulang? Magpo-frustrate, magagalit sa anak. So maiisip ng bata, ang pagmamahal ng magulang ko ay may kondisyon. Kaya lang niya mapaparamdam sa akin na masaya siya, kaya niya mapaparamdam sa akin na mahal niya ako kasi kailangan kong sumunod sa kanya. Yung Ama po, dito sa kwento, ang pinakita po niya ay unconditional love. Mahal kita maging sino ka man. Kaya nga po sa tatlong tagpo na to, masasabi natin yung unang tagpo, pag may unconditional love yung isang tao, may isang karelasyon niya na tao, number one, malayo pa man. Narinig pa lang yung boses. Nakita pa lang yung tuktok o yung bunbunan. Nakita pa lang yung kamay. Nakita pa lang yung kalahating mukha. Nare-recognize na kagad. Yung po, yung meaning ng unconditional love. Hindi mo man siya nakita ng buo. Nabago man yung itsura niya, pumayat, nagdalita, pero na-recognize pa rin siya. Pangalawa, yung pagyakap, pagtakbo, paghalik, pagsalubong, yan po ay sign na ng forgiveness. Sa kabila ng ginawa ng anak, parang naiiyak ako. Sa kabila ng ginawa ng anak sa tatay, nandun pa rin yung forgiveness. Kaya tingnan nyo, kung nakita nyo po yung picture, yung famous picture na prodigal son, tsaka ng tatay, paano niyakap ng tatay yung anak? Hindi naman pa ganito eh. Paano? Pag ganun, nandito yung mga tao, nakaganon siya. Protection. Handang magpasakit yung tatay para dun sa anak. Hindi naman niya niyakap na pag ganito, nandito yung mga tao, titingnan nyo yung picture, nakaganto siya oh. Kasi yung mga taong nandito, yung mga taong may mga bystanders doon eh. Tayo po may gano'n, yung mga marites na tinatawag. Mas alam pa nila yung buhay. Mas alam pa nila yung buhay kung saan talagang gumagalaw. So yung nangyari po na yun, protection po yun para sa mga marites. Yung ginawa ng Ama doon sa alibughang anak ay protection. At pangatlo, sa pagbibigay po uli ng sandals, sa pagbibigay po uli ng singsing, sa pagbibigay po uli ng mga magagandang damit, ipinapakita po dito ng Ama, bukod sa napatawad na niya, ina-accept pa rin niya yung kanyang anak. Kung ito po ay magagawa natin, mahirap, yes, kasi may limitasyon po tayo bilang tao. Pero hindi posible. Pero posible. Pag nagawa po natin yan, yan po ay yung sign ng unconditional love na ipinakita ng Ama doon sa anak.
Ito naman po yung susunod. Nung nangyari po kasi yung kaya nga ang sabi, there's no such thing as right or wrong feelings. Walang tama at maling pakiramdam. Kasi yung pakiramdam natin, natural reaction yun. Kung ano yung nararamdaman mo. For example, naglalakad ka lang ganyan, tapos may hindi mo kakilala, binatukan ka ng malakas, tatawa ka mo ba? Mag-iisip ka pa, hindi, makakaramdam ka agad ng... Pero iba naglalakad ka dyan, no? Binatukan ka, gumulong ka, tapos nung gumugulong ka, pinag-iisipan mo pa, ano dapat kong maramdaman? Hindi gano'n, ang unang reaction mo, nagalit ka. Basta hindi sang-ayon sa emosyon mo, automatic magre-react ka, tama mo ba? Now, kung titingnan natin saan ba nagiging mali, there's no such thing as right or wrong feelings. But may maling action after the feelings. Nagiging mali ngayon yung susunod mong action pagkatapos mong tingnan o iproseso ng pagkatao mo yung feelings o yung emotion mo. Kaya nga dito sinasabi, kung natural ang reaction, dapat pangalawa, kaya ipaliwanag yung dahilan. Hindi pwedeng nagagalit ka lang. Dapat alam mo kung saan yung point kung bakit ka nagagalit. Bakit kailangan pa natin alamin yung point? O ba't pa natin kailangan alamin na dapat maipaliwanag natin galit? Para yung mga tao nakapaligid sa'yo, alam nila kung ano yung dapat gawin, kung saan ka magagalit. Alam nila ngayon yung magiging responsibilidad nila sa'yo. May mga ganyan po tao, yung bigla lang nagagalit. Yung nakaganyan ka lang, yung nakakagulat. Yung out of nowhere, biglang nagulat. Yung dahil hindi lang niya naramdaman, ay, ba't nagalit ko? Meron akong pare sa seminaryo noon, sabi niya, anger kills. Totoo po yun. Pag sobra-sobra yung pagkagalit, nakasasama. At marami na pong stories ngayon na sinasabi na ang sakit daw po ngayon ay galing sa psychological aspect ng tao. Lalo na po yung mga unexpressed emotions at saka yung super-duper expressed emotions. Kaya nga po dito, masasabi natin na bakit kaya nagalit yung... Bakit nagalit? Dito, pwede nating sabihin, natural reaction yon doon sa panganay. Pangalawa, kung ipapaliwanag natin yung naging reaction ng panganay dahil may naramdaman siyang injustice. Pero bakit naging mali? Sobra yung pagkagalit niya. To the point na ano gusto niyang gawin. Ayaw niyang pumasok sa loob ng bahay. Alam niyo po, sa totoo lang, pag ayaw pumasok sa loob ng bahay, yan po ay simbolo ng handang putulin ang relasyon dahil sa galit. Ang home po ay ang bahay, ang house ay tinatawag sa Pilipino na bahay. Ang home, tahanan. Ang root word ng tahanan, tahan. Para pag pumapasok tayo sa bahay, sa tahanan natin, kahit napakagulo ng labas, pag pumasok tayo tahanan, yun yung lugar kung saan tayo pinatatahan. Ito yung lugar kung saan kahit maraming umaaway sa'yo sa loob, sa labas, kahit napakagulo sa labas, yung mga kasama mo sa tahanan ang magpapatahan sa'yo, ang magbibigay sa'yo ng comfort, ang magbibigay sa'yo ng easy feelings. Kung susundan
sundan po natin yung pag-iisip na yon, yung thought na yon. Tingnan niyo po siya. Ni ayaw niyang pumasok, ni ayaw niyang patahanin yung sarili niya, ni ayaw niyang bigyan yung sarili niyang pagkakataon na ipaliwanag kung ano yung nangyari. Handa niyang putulin. Alam niyo po sa mga tahanan natin, yan po ang isa sa pinakamahalagang unit ng society. Yan po elementary pa lang narinig na natin, pero sa totoo lang, ako po bilang counselor, sa 10 years ko pong pagiging counselor, kung iisa-isahin ko, kung magka-count po ako kung saan nanggagaling yung problem nung kina-counseling ko, nasa loob ng tahanan. Nahihirapan silang tumahan sa sarili nilang tahanan. Alam niyo po, sa totoo lang, kapag magulo nilabas, at sa tahanan dapat makatahan siya at magulo pa rin, wala na siyang ibang pupuntahan. Pero ito po, panganay na anak, handa po siyang putulin yung relasyon, ayaw po niyang tumahan, ayaw niyang makinig. Dahil sa galit. Anger kills. Pero inamo siya ng ama. Lagi na dito, baby. Sabi niya. Lagi na, baby. Kung naman yung siya sa tama. Lagi, baby. Okay. Eh, siyempre, tampo-tampo kunyari yung panganay. Na sabi niya, pinaglingkuran ko kayo. No? Sa loob ng maraming taon. At kailanmay hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsan, hindi niyo ako binigyan ng kahit isang maliit na kambing para magkasayahan kami ng aking mga kaibigan. May hinanakit. May hinanakit pala. No? Yung panganay. Now, ang question po ngayon, may mali po ba dyan? Sa statement ng panganay? May mali. Meron. Bakit? Yung ginawa po niya, dapat hindi niya ibinabalik. Yung ginawa niya, kung totoo po yun sa sarili niya, dapat hindi niya binibilang yun. Kung baga sa bahay, may ginagawa tayo sa bahay, walang bilangan. Di ba? May ganon. Ako na nga naghugas kaninang umaga, ako pa maghugas yung tanghali. Ikaw naman kaya? Di ba may ganon? Sa totoo lang po ako, may toka-toka tayo, di ba? May toka-toka. Sino yung sa gabi, sino sa tanghali, sino umaga. Tama ko ba? Di ganon? Lagi ako natatapak sa gabi nun. Alam niyo kung naghugas ako sa gabi. Yung mga kapatid ko, nanunood, ang ganda pinapanood natin, ganda. Tapos nanunood, kung tingnan mo to. Ako para ako si Snow White, at si Cinderella doon, naghugas ako ng pinggan. Para ako si Cinderella, no? Naghugas ako ng pinggan doon. Lumuluha ako, kalimang matalang. Hindi ko sinura honor. May toka. Ngayon, tinan niyo kung ginawa ng panganay. Yung ginawa niya na yun, yung pagsunod sa ama niya, yung po ay dapat, kung baga sa totoo lang, kung titingnan natin yung moralidad, kung yan ay totoo sa'yo, na tama yung ginagawa mo, hindi mo dapat ibinabalik. Tama po ba? Hindi ka humihingi ng kapalit. Kung volunteer ka. Tama po? Amen? Pag volunteer ka. Hindi ka nagbibilang. Minsan to ang mahirap. Lord, sige na, bigay mo na sa akin to. Simba naman ako kahapon. Ganun na ganun yung panganay. Lord, sige po. Magsisimba po ako. Kukumpletuhin ko po yung Holy Week. Doon po ako titira sa garden. Ngayong Holy Week, ibigay mo lang po sa akin ito. Pagkatapos ng Holy Week, hindi binigay. Ano ba yan naman doon? Nakukuha niyo po ba? Ganon yung naging pananaw ng panganay. Kaya nga, ang title po ng ano nito ay Prodigal Son. The Lost
son ang nawalang anak. Kaya nga po ang mga Bible scholars, sinasabi dito, sino bang prodigal son? Yung bunso ba o yung panganay? Sino ba yung nawala? Yung bunso ba o yung panganay? Kasi yung panganay, sa statement ng panganay, pwedeng naging self-righteous siya, self-righteousness. Naging mapagmagaling siya. Ibinigay niya, iiwan ko po sa inyo, ito, tanong na to. Palagay nyo sa dalawang magkapatid, sino ang prodigal son? Alam niyo po ba, yung pagdakap ng ama, yung naramdaman ng bunsong anak, yung yakap, yung excitement, yung pagtanggap sa kanya ulit. Do you think may repentance na po doon sa bunsong anak? Yes. Kahit papano, meron na rin doong pagsisisi. Kaya nga, ang tanong natin dito, sino ba ang alibughang anak? Ngayon, syempre, hindi naman tayo iiwan ng ama. Ang sabi ng ama, ikaw naman, masyado ka namang jealous. Ganun ang sabi ng ama. Sumagot ng ama, anak, lagi kitang kapiling, at ang lahat ng aking ari-arian ay sa iyo. Mabigat po yun para dun sa panganay. Ibig sabihin, kung ang lahat ng sa akin ay sa iyo, at ganito yung pakiramdam ko sa kapatid mo, kung talagang akin ka, hindi mo dapat naramdaman yan. Unang-una, dapat ikaw ang makaintindi. Dapat sanay kang magpatawad. Nasubukan niyo na po bang magpatawad? Ang sarap-sarap sa feeling ng magpatawad. Ngayon, pag hindi ka nagpatawad, hindi ka pa nagpapatawad, Lord, hindi ko po sinasabing maging superhero tayo lahat, after ng recollection na to, ay magpatawad tayo sa isa't isa. Hindi po yun. Time heals all wounds. Dahil may dadating din yung readiness eh. No? Pero kapag dumating na tayo sa point na nagpapatawad tayo, yung sanay na kaya na natin magpatawad, yan pong isa sa pinakamasarap na pakiramdam. Yan yung nakakatulog ka na sa gabi. Na kapag naiisip mo yung mukha niya, basta ka lang matutulog. Sa psychology po may gano'n eh. Naramdaman nyo na po ba yun? Pero yung tao, di alam mo ginagawa sa inyo, mali, kumukulo yung dugo nyo. May gano'n, di ba? Yung wala lang, kilala mo siya, pero sino makikita mo siya kumukulo yung dugo mo? At sa psychology po, ang tawag natin dyan ay shadow self. Ano pong ibig sabihin yun? Kay Carl Jung, ano sabi nun? Kasi baka yung tao na yun, unconsciously, yung ugali ng tao na yun, meron ka. Alam niyo po ba, yung magnanakaw, ay galit sa kapwa magnanakaw? Minsan yung mga magnanakaw, nagkakampi-kampi. Pero minsan, nag-aaway-aaway sila. So, yung shadow self po, ganon. Kaya pag nakita nyo yung tao na yun, i-proseso yung sarili, para kung makikita nyo yung tao na yun, okay. Pero iba po yung pagpapatawad. Pag nagpatawad po tayo ng tao, ang pagpapatawad ay isang napakadakilang tanda ng pagpapakumbaba. Kaya yung gagawin po sa Huwebes Santo, napakahirap po iyon. Minsan po nagbigay ako ng retreat, natatanong, 4th year high school pa, matagal na, may 4th year high school pa. Ang huling activity ko sa kanila, isang batch sila eh. Ang isang huling activity ko, na nagpakuha ko ng yung ginawa ni Jesus, washing of the feet, kung sino yung kaklase mo nakasakit sa'yo from 1st year to 4th year.
na hanggang ngayon ay alam mo, ginagagalit ka, hugasan mo ng paa. Punasan mo at halikan mo. Noong una, wala. Gumagawa. Hindi ko tinapos yung activity na hanggang walang ginagawa. Ang tagal talaga. As in, 10 minutes, 15 minutes. Walang kumukuha ng pitchil at saka ng natawag doon, langgana. Eh dahil sa Baguio yun, tapos meron pa akong background music. Nakatulog na ako lahat, nagitingan ako. Wala pa rin. Tapos may isang nag-volunteer. Alam niyo ko ba, pagkuha niya, babae siya. Nugasan niya parang class niyang lalaki. Umiiyak siya. Napakahirap po nun. Alam niyo ang impact nun? Umiiyak din yung inuhugasan na paa. Alam niyo kung ang magandang impact nun? After nun, nag-proseso yung activity. Yun po yung ganda ng pagpapatawad. Minsan, kung titingnan mo, no, parang imposible. Parang ang sakit-sakit. Pero ang pagpapatawad, iyan po ay isang napaka-mapagkumbabang aksyon. At wala na pong masama kung nagpapakumbaba tayo. At yan yung magandang ipinuturo sa atin ni Jesus. Kumain po kayo sa restaurant. Imbis na bago kayo umalis, binoyang-yang nyo lang. Yung pag inayos nyo, yun yung mga simpleng pagpapakumbaba. Sobra yung sukle na binigay sa'yo. Alam mong sobra yung sukle. Bukod sa pagiging honest, pagiging mapapagkumbaba din yung ibibigay mo yung sobrang sukle. Yung hindi mo naman gawain dito sa garden, pero nag-volunteer na ikaw ay gagawa, isa po yung magandang pagpapakumbaba. Pangalawa po, pag nagpapatawad tayo kasi wala ka nang nararamdamang sakit. Healed ka na. Kaya sabi natin, time heals all wounds. Dadating naman yung araw Dadating yung araw na magpapatawad tayo. Hindi nga lang minsan ngayon hindi lang minsan mabilisan. Pero dadating yung panahon magpapatawad pa rin tayo. Okay? At huli, sa pagpapatawad, inaalis mo unti-unti ang tinik sa iyong puso. Kapag sanay ka tayong magpatawad, yun yung sinasabi natin, nakakatulog na tayo ng mahiming, mas lumalaki yung space natin. Kasi kapag may kaaway tayo, imagine niyo po, may kaaway tayo, lumiliit yung kapitbahay mo, kaaway mo, liliit yung street. Imbis na dito ka dadaan, nakita mo na siya, nag-iikot ka pa itong kabilang street. Natatandaan ko nung high school kami, may kaaway ako. Ito yung corridor. Maliit yung corridor, lumiit pa. Kasi imbis na ganun lakad ko, ganun pa. Kasi ayoko siyang makasalubong. So kapag nagpatawad tayo, inaalis natin yung tinik sa ating puso. Now, ito po yung magandang ginawa ng Ama. Sabay-sabay nga po natin basahin. 1, 2, 3, go! Yan lang po yung pinaliwanag ng Ama, nung sa kapatid niyang panganay, na kung ang akin ay sa'yo, yung nararamdaman kong saya, yung nararamdaman kong mga to, ito dapat, yung gusto kong maramdaman mo. Yun yung tinatawag nating unconditional love.
Kaya po ngayong natapos tayo, ito po, ayun yung sinasabi ko sa inyong picture. Tingnan nyo, ayun yung mga marites. Oh. Yun yung mga handang sisihin, alipustain, i-blame. Pero tingnan nyo po yung gesture ng ama. Di ba protected na protected siya? Kaya po kung may moral lesson, no? Ang alibughang anak, o yung the parable of the prodigal son, ito po ay yung tatlong to. Kung meron po tayong gagawing moral lesson, i-analyze natin, nakita po natin sa ama yung kanyang walang hanggang pagpapatawad. Na sa kabila nung nangyari, handa pa rin niyang patawarin yung kanyang bunsong anak. At perhaps, yung panganay na anak. Kasi yung panganay na anak, nawala din. Pangalawa, ang ama, kahit may ginawa sa kanya, ibinigay pa rin niya yung sarili doon sa kanyang dalawang anak. At pangatlo, lahat yan ay nagawa ng ama dahil sa kanyang pag-ibig sa kanyang anak. Pag-ibig sa kanyang mga anak. At yan po ang mensahe sa atin ngayong mga mahal na araw. Tayo po ay pumapasok na, no? Maganda nga po na after ng mga unforeseen circumstances na to, ay ibinabalik sa atin yung ganitong pagkakataon na tayo ay magnilay, na tayo magkasama-sama uli sa Garden of Prayer, sa mga simbahan, para ipagdiwang yung pagpapakasakit ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga to, ngayon pumapasok na tayo sa mga mahal na araw, tinatawagan din po tayong magpatawad. Bilang pagtingin natin sa ginawa ng nag-iisang ama na nagpatawad sa kanyang mga anak, tayo din po ay tinatawagan magpatawad. Tinatawagan din po tayo ngayong mga mahal na araw na magbigay ng ating sarili. Hindi man maglimos, yung mag-volunteer ka dito ngayong mga mahal na araw, yung simpleng pagbibigay ng effort, yung simpleng pagbibigay mo ng time, yan po ay kalugod-lugod sa mata ng Diyos. At meron pang isang nagiging masaya kung di si Mama Mary. Kanina nga po, pinagkukwentuhan namin ni Sister Jonah. Nung natira po kasi ako dito noong 2009, inalam ko yung history kung bakit may Mama Mary dito. So yung unang nalaman ko, kaya tinayo si Mama Mary dito dahil yung lugar daw na to ay prone sa accident. Kaya parang as guide sa mga motorista ay nailagay yung Mama Mary. Although hindi naman talaga natin makikita accident happens, no? Nangyayari talaga yun. Pero still, may symbol na tinayo dito sa atin at napakaswerte natin na yung symbol na yun ay nandito sa atin. Pangalawa, part ng history daw nung nandito pa ako ay nung pumutok yung mga pinatubo, maraming aita na sumilong dito. Naniwala sila doon sa protection na binibigay sa atin ng mahal na ina. At yung pangatlo, kinlens ni Mama Mary yung lugar na to. Bakit? Dahil nung araw, hindi man ganun kalinaw yung storya sa akin, tapunan ng mga ina-ambush, mga pinapatay. Sa pagtayo ni Mama Mary dito, kinlens niya yun. Tatandaan ko po, yung kuya ko po, gano'n siya matinding problema noon. Dinala ko siya dito ng isang araw, nag-overnight kami kasama ni Ate Jonah. Kinabukasan po, hinahanap ko siya. Kala ko ano nangyari, mga 5:30 a.m. to 6 a.m. Nakita ko po siya, nandyan sa harap ni Mama Mary. Nandun ako sa third floor nun. Kasi pag nasa third floor ka doon, kita mo lahat kung nasan. Baka ako ng babae na naman. Ng babae nga!
Nasa harap ni Mama Mary. Alam niyo po, ilang taon na nakalipas na yun. Hanggang ngayon, pag nagkakausap kami, natatandaan pa niya si Mama Mary. At nabago yung pananaw niya sa buhay dahil kay Mama Mary. Dahil sa statwa na yun, ang daming Mama Mary na nakita. Yung bang Mama Mary na, niligawan pa niya eh. Pero itong Mama Mary na to, ang nagbigay sa kanya ng bagong buhay. At ngayon, maganda natin kinabento nga kay Ate Jonah, ang ganda na ng buhay niya ngayon. Yan po yung ito yung opportunity na meron tayo na wala yung ibang tao, lalo sa mga volunteers. Huwag po kayong mananawa. Hindi man ngayon ang ganti. Maging sensitive lang po kayo, may haharap sa inyo yung Diyos sa mga tao. Maliliit na bagay yun, pero maging sensitive po kayo, ibibigay ng Mama Mary, ibibigay ni Jesus, yung mga panalangin niyo. Yung mga panalangin natin. Amen? Natatandaan niyo po ba yung kasalan sa Cana? Napakaganda ng sinabi ni Mama Mary. Gawin niyo kung ano yung sinasabi niya. Gawin nyo kung ano sinasabi niya. Out of frustration, out of stressful situation, inutusan niyo yung mga tao doon. Sundin nyo kung ano yung pinapagawa niya. Yun din yung pinapagawa sa atin. Yun din yung sinasabi sa atin. Kung ano man yung pinapagawa sa atin ni Jesus, yun ang sinasabi sa atin ngayon. At part yun ng pagbibigay ng sarili. At panghuli, pag-ibig. May mahal na araw dahil may pag-ibig. Kaya nga sa title pa lang, diba? Mahal na araw. Yung anak ko nga, tinatanong, bakit mahal na araw? Dapat daw, yun daw ba yung week para nagmamahalan lahat ng tao? Pero alam naman natin na bakit mahal na araw. Dahil doon pinakita ng Diyos yung kanyang pag-ibig. Yung tatlo po na yan, sinasalamin niya nito. Kung yung kwento ng prodigal son ay mayroong pagpapatawad, pagbibigay ng sarili, pag-ibig, nung binayubay po si Jesus sa krus, ipinakita rin niya yung tatlo na yan. Nakapako na siya sa krus, nagpatawad pa siya. Napako siya sa krus dahil ibinigay niya yung sarili niya. Napako siya sa krus dahil iniibig niya tayo lahat. Katulad ng pagpapatawad, pagbibigay ng sarili, at pag-ibig ng Ama. Kaya po maganda na tuwing makikita natin yung crucifix, na ngayon ay, siyempre, dahil mahal na araw nga, tuwing titingnan natin yung crucifix, ano kaya mga letters yung makikita natin dyan? May Y, may T, TY. Every time na makikita natin, ang reminder sa atin ng crucifixion, thank you. Na tuwing titingin tayo dyan, pinaparamdam sa atin yung pagmamahal, yung pagpapatawad, yung pagbibigay ng sarili. Dahil sa tuwing titingnan natin yung crucifix na mayroong Jesus, wala tayong ibang dapat sabihin, kundi thank you. Maraming salamat sa pagpapatawad. Maraming salamat sa pagbibigay ng sarili. Maraming salamat sa pag-ibig. Ngayon, dito po sa ating lahat na nandito ngayon, nasa Facebook Live, nandito sa Garden of Prayer, hindi natin alam kung sino yung prodigal son. Hindi natin alam kung sino ba tayo doon, yung panganay ba tayo o yung bunso. Pero lagi niyo pong tatandaan na kahit ano man yung ginawa natin sa buhay natin, kahit may pagkakamali tayo, kahit lingkod tayo at nagkakamali tayo, we are always God's plan A. And there is no plan B. Hindi nagkamali sa atin ng Diyos. Kung minsan nakakaramdam ka na parang may failure ako sa buhay, parang hindi ko kaya, failed ako bilang magulang, failed ako bilang anak, failed ako bilang kapatid, failed ako bilang kaibigan,
Kung ganun yung naramdaman mo, ang Diyos sasabihin sa atin, you are God's plan A. And there is no plan B. Hindi ka B, hindi ka C, hindi ka D. A ka. Kaya sa pagdating ng mga mahal na araw, bilang mga plan A's ng Panginoon, na hindi sa atin nang hinawa, na hindi nang hinayang, na hindi na tapos yung kanyang pagmamahal sa atin, tinatawagan tayo na kahit may pagkakamali tayo sa huli, may pagkakamali tayo sa nakaraan, o may gagawin tayong pagkakamali, nandoon pa rin yung kanyang pag-ibig, nandoon pa rin yung kanyang pagpapatawad, nandoon pa rin yung kanyang pagmamahal. Pero bilang tao, dapat may gawin tayong paraan para hindi tayo laging nandoon sa pagkakamali. Pero sa bandang huli, kahit ano man sabihin natin, kahit ano man yung naramdaman mo, kahit may pinagdadaanan ka ngayon, ang lagi natin sasabihin sa sarili natin, we are God's plan A, and there is no plan B. Maraming salamat po at magandang gabi po sa inyong lahat. Yung mga gustong mag-umpisan po, meron po Father sa labas. So, sa ngalan ni Father Danny at ng buong community ng mga volunteers at community ng Garden of Prayer, Brother Titan, maraming salamat po. So, ngayong gabi po ay gaganapin natin ang ating Lenten Recollection at Kumpisalan. So, habang mamaya po, pag nakita nyo na po sa likod na may nakaupo na pong mga pare, pwede na po tayong lumapit at magkumpisal po. During recollection po. Pwede po tayo isa-isang lumapit. Ako. So, bibigay ko na. So yung ating Lenten Recollection po ay mapapanood via live streaming at sa ating Facebook Live sa page ng Garden of Prayer. So pakishare po mga volunteers para po mapanood din po ng mga hindi nakapunta. Lalong-lalo na po, itago natin sa pangalang Joseph Gabriel Season po. Sana po ay dumating siya. Asan pa yung mga ibang volunteer? Ito kayo sa harapan. Parang nakita ko si ano kanina, Russell. Sige, Raima.
Okay po. So, gusto ko pong ipakilala ulit sa inyo. Parang pangatlong pagkakataon na niya itong magbigay sa atin ng Lenten Recollection. Si Brother Titan po ay galing pa sa Baliwag, Bulacan. Siya po ay professor sa Holy Angels University sa kasalukuyan. Siya ay registered, kung gusto niyong magpa-counseling, pwede rin sa kanya. Online, pwede rin. Online counseling. Ako. So, ito na. Si Brother Ethan po. Good evening po sa inyong lahat. Yung iba po dito ay familiar na sa akin kasi kung hindi nyo po tatanungin, ako po ay nag-stay dito noong isang taon, 2009-2010. Naging guidance counselor po ako sa St. James School. Tinulungan ko po si Father Danny noong na-director pa ng St. James School. Sige po, bilang paniwala po, magsitayo po ang lahat. At ito po yung magiging parang panalangin, opening prayer natin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsilapit upang makinig kay Jesus. Nagpulong-pulungan ang mga Pariseo at ang mga eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito'y nakikisalamuha sa makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito. Isang tao ang may 2 anak na lalaki. Ang wika ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At binahagi sa kanila ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain, taglay ang buo niyang kayamanan, at doon nilustay na lahat sa di wastong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupang yaon, at nagdalita siya. Kaya't namasukan siya sa isang mamamayan ng lupaing yaon. Siya'y pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang punan ang kanyang pagkain kahit ng mga bungang kahoy na itinakakain sa mga baboy, ngunit walang magbigay sa kanya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, nasabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa. Samantalang ako'y namamatay ng gutom dito. Babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ka sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Malayo pa'y natanaw na siya ng ama at ito'y lapis na nahabag sa kanya. Kaya't patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinagkan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila, Madali! Dalhin ninyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Suotan siya ng singsing at panyapak. Kunin ang pinatabang guya at patayin.
Kumain tayo at magsaya, sapagkat namatay na ang aking anak kung ito. Ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit nasumpungan, at sila'y nagsaya. Nasa bukid noon ng anak na panganay, umuwi siya at nang malapit na sa bahay ay narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alila at tinanong, "Bakit? May ano sa atin?" "Dumating po ang inyong kapatid," tugon ng alila. "Ipinapatay ng inyong ama ang pinatabang guya, sapagkat nagbalik siya buhay at walang sakit." Nagalit ang panganay at ayaw nitong pumasok sa bahay, kaya't lumabas ang kanyang ama at inamuan mo siya. Ngunit sinabi nito, "Pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon, at kailan may hindi ko siya o hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsan hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang bisirong kambing para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyong lumustay ng inyong kabuhayan sa masamang babae, pinagpatay pa ninyo ng pinatabang guya." Sumagot ang ama, "Anak, lagi kitang kapiling. Ang lahat ng ari-arian ko'y sa iyo. Ngunit dapat tayong magsaya at magalak, sapagkat namatay ng kapatid mo, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Ang Panginoon, Yesus Kristo. Magsiupo muna. Magandang gabi po ulit sa inyong lahat. So, parang sinabi po ni Sister Donna kanina, natatanda ko ang pangatlong beses ko na to. No? Ang gusto ko pong bigyan ng reflection ngayong ating Lenten Recollection, at maganda po to, no? Nagiging tradisyon dito sa atin sa Garden of Prayer na pagpasimula pa lang ng mga mahal na araw, dito tayo nagsisimula ng Lenten Recollection, parang saktong-sakto. Kaya po, dito ko po gustong tingnan, o dito ko po kayo gustong ayain sa parable of the prodigal son. Ito po ay narinig natin noong ika-4 na linggo, no? Ika-4 na linggo ng Kwaresma. Na marahil sa atin po, iba sa atin, alam na natin, no, kung ano yung naging kwento ng prodigal son. Ngayon po, hihimay-himayin natin siya bawat tagpo. At sa bawat tagpo na yon, doon po tayo kukuha ng ating reflection for this evening. Ano po? Kaya dito po, gusto ko simulan ang reflection number 1. No? May isang mayaman daw po na may 2 anak. No? At yung bunso, sinabi ng bunso, "Ama, ibigay niyo na po sa akin ang mamarahin ko." At walang katumpik-tumpik, ibinahagi ng ama sa bunsong anak yung kanyang mamanahing ari-arian, yung kanyang mamanahing mga posesyon. Unang tanong ko po sa inyo, pag humingi po ba ng mana, ano ho ba yung reason bakit bibigyan yung mana? Ano po yung unang reason? Magsabi, sige, ito yung mamanahin, ito yung minana mo sa lola mo, ito yung minana mo sa nanay at tatay mo. Ano po yung kadalasang tradisyonal o pag-iisip natin kapag ibinigay yung mana? Number 1, may namatay na. Tama po ba? May namatay na. Kaya ibinigay sa iyo yung mana kasi ito yung ari-arian nung namatay na lolo or lola or magulang. Kaya ibibigay yung mana. Kaya po dito, sa unang reflection natin, yung paghingi ng mana ng bunsong anak, number 1, ay simbolo ng pagtalikod. Buhay pa yung ama niya. Hinihingi na yung mana. Number 2, pagputol sa relasyon. Sa part ng pagtalikod, handang putulin nung anak o nung bunsong anak yung kanyang relasyon sa kanyang ama dahil sa mana. At pangatlo, nakikita din natin dito yung pagkamakasarili ng bunsong anak. Kasi buhay pa yung kanyang anak, buhay pa yung kanyang ama,
gusto na niyang kunin yung kanyang mana. At yan po ang unang-una nating gustong ibahagi ngayong gabi. No? Sa buhay po natin may ganyan na nangyayari. Minsan handa tayong tumalikod sa relasyon. Minsan handa tayong tumalikod o ipagpalit yung isang kayamanan para sa isang relasyon. Para mapakita na ako ay mas mahalaga kaysa dun sa relasyon na binuo natin doon sa mahalagang tao na yun. Ngayon po, eleksyon, maraming ganyan. Handang tumalikod. Handang kunin yung mana, 300 pesos, 500 pesos, 1,000 pesos, handang makipag-away sa Facebook Live, handang makipag-away sa Facebook, makipagbardagulan sa comment section. Pero hindi natin nakikita yung paghingi ng mana, yung paghingi ng ano ba, yung ba dapat sa akin, yan po ay isang uri ng pagkamakasarili. Pangalawa po, no? Pagkalipas ng ilang araw, nakuha na ng bunsong anak yung kanyang mana. Nilustay niya yon, no? Ang isa sa pinaka sinabi dito ay nilustay niya sa pambababae. Nilustay niya sa mga kung ano-anong makamundong pagnanasa. Inubos niya lahat. Kaya nga makikita natin dito, lahat ng diwas ng pamumuhay ay ginawa ng bunsong anak. Ang reflection number 2 po natin, sabi ni Pope Francis, mapanganib ang kawalan ng pakialam, sadyaman ito o hindi. Yung punsong anak ko ay naging makasali dahil ay naglustay ng kanyang mga ari-ariang binana dahil wala siyang ibang tiningnan kundi yung kanyang sarili. Kapag puro sarili ang tinitingnan, doon natin nakikita yung walang pakialam sa ibang tao. Meron daw pong isang may sakit, na-trap sa isang island. At yung asawa niya ay nasa kabilang island. Ang dilema ng asawa niya, baka mamatay yung asawa niya na may sakit na nasa kabilang island. Kaya ang kanyang goal, makapunta siya doon sa asawa niya, makita niya kung ano yung kalalagayan ng asawa niya. Sakto naman po, may 3 kaibigan, yung asawa niya, at ito naman ay kanyang nilapitan. Nilapitan niya yung unang kaibigan ng asawa niya dahil ang unang dapat gawin para makapunta ka sa isang island, makahiram ka ng bangka. Yun lang, bangka. Kaya ang sabi niya doon sa kaibigang number 1, sabi niya, pwede ko bang hiramin yung bangka mo? Ang sagot ng kaibigan na isa, o sige ganito, magpasa ka sa akin ng birth certificate mo, dapat may NBI clearance, barangay clearance, police clearance, ipa-authenticate mo yan at red ribbon mo. Bumalik ka sa akin at mahihina mo yung bangka. Pag gagawin niya po yun sa tagal ng proseso, hindi na niya aabot ang buhay yung kaibigan, ay yung asawa niya. So, napaka-imposible. Kaya dumapit po siya dun sa pangalawang kaibigan. At ang kanyang hiningi ay pahiramin siya ng bangka. Ang sabi ng pangalawang kaibigan, sige, papahiramin kita ng bangka sa isang kondisyon. Sisiping ka sa akin ng isang gabi. Lalong hindi niya gagawin yun. Lalong hindi niya gagawin yun. Pumunta siya sa pangatlong kaibigan.
At sabi ng pangatlong kaibigan, papahiraman kita ng bangka. Pero simula ngayon, hanggang bukas ng hapon, dapat makabalik ka at rentahan mo siya ng 200,000 pesos. Nawala na po siya ng pag-asa. Hanggang isang araw, may nakita pa siyang pang-apat na kaibigan. Sinabi niya yung sitwasyon. Sinabi niya lahat. Yung pang-apat na kaibigan, walang sinabi kahit ano. Wala siyang sinabing dahilan. In short, dinedma yung asawa ng kaibigan. Ngayon, tatanungin ko po kayo, palagay mo, saan lalapit yung pinakamadali doon sa asawa para makahiram ng bangka? Doon siya lumapit sa sisipingan niya ng isang gabi. Pinahiram yung bangka, nakarating sa isla. Sa totoo lang po, yung setup na yan, yung kinuwento natin na yan, iyan po ay nangyayari sa lipunan natin ngayon. May mga taong bago ibigay sa iyo yung dapat, kailangan authenticated lahat. Kailangan sigurista, kailangan sigurado siya na maibabalik mo na dapat lahat ay on papers. May mga tao naman po na abusado. Pagsasamantalahan ka sa kahinaan mo, lalong may tao mukhang pera.